Glory to God! Glory to Christ Jesus! Isang malakas na papuri sa ating Diyos sa buhay! Amen! Amen! Hallelujah! Amen. Isang pinagpalang tanghali po, umaga, gabi sa ating lahat mga kapatid. At ganon din po sa mga nakasubaybay sa atin sa live at sa ating YouTube channel. Amen. Hello! God Diyan- bless sa ating lahat. Amen. Patuloy niyo kaming samahang, makinig, at magpuri sa ating Diyos. Amen. Amen. Glory to God. So sa oras na ito, Sister Chris, Yes, Sister Dali. tatawagin natin kung meron po tayong akay sa araw na ito. Meron po. Tahimik. Tahimik Mukhang wala. sila. Amen. Bagong lahat, sister. Atin po muna silang kumustahin. Kumusta na Amen. po ang mga anak ni Awal Shaddai? Thanks God! I am blessed! Happy and prosperous talaga! Magaling na! Mayaman pa! Matalino! Matuwid! Marangal! Wagas ang pag-ibig! Malaya! Payapang kalooban! Maginhawa! Matagumpay! Amen! So ngayon po, dadako po tayo sa sharing portion. Sino po ang pinagpala sa araw na ito? Lahat po tayo pinagpala. Amen. Amen. Kanina pa lang po ng umaga, pagising natin, isang biyaya na ng Diyos ang ating buhay. Amen. Kaya salamat sa Diyos sa araw na ito at muli tayong tinipon upang makinig ng kanyang mga salita. Amen. Amen. Kung gayon, sino po ang mauuna magbabahagi ng mga ginawa ng Diyos sa kabutihan sa kanyang buhay? Sino po? Nagsitahimik sila. Sabi mga Sister pinagpala. Reda! Praise Palakpakan the ng Lord. ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Praise the Lord, sister. Uwi talaga ako. Gusto ko lang ipapasalamat po yung pagbabakasyon ko po ng 2 linggo lang po. Hindi ako pinapabayaan. Lahat ng biyaya na binigay ni Lord, ni Yahweh El Shaddai sa akin, hindi na talaga tayo. Kung lahat tayo ay nanalangin, lahat tayo ay titiwala sa ating Panginoon, hindi tayo pababayaan. Kahit na kunting sintimo lang po, lahat po ay binabalik ko po sa ating Diyos na Yahweh El Shaddai. Sa kanyang pagpapala po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Alam mo ba pagdating ko, sabi ko, Lord, paano na kaya allowance ko? Alam mo, hindi talaga ako pinapabayaan ni Lord. Sabi ni Lolo. Sabi niya, bigyan kita, Lord. Kaya lahat po, binabalik ko po ang pagpapala ni Lord sa akin po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Always, tunay nga, always God provide. Amen. 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 Hindi Tunay tayo na- nawawalan. Kahit nawawalan, may dumadating. Amen? Kaya patuloy lang tayo magtiwala at manalig sa Diyos. Lahat ng ating mga kahilingan ay ipagkakaloob yan ng ating Panginoon. Sino pa po ang susunod? Sino pa pa po? po? Tahimik nila. Sister, Sino pa? ikaw muna. Sino pa? Wala na? Ikaw na lang, sister. Wala na? Okay, ako na lang. Salamat sa biyaya ng Diyos at salamat sa buhay na pinagkaloob ng ating Diyos sa akin at sa aking pamilya. Bangamat maraming pagsubok, as in maraming pagsubok. Pero ako'y nagtitiwala sa Panginoon na nandito na tayo, kaya alam kong ang Diyos ay palaging nariyan at hindi nagpapabaya sa atin. Amen? Maraming salamat sa buhay, sa lahat ng mga biyaya, financially, lahat-lahat. Maraming salamat. Amen? Sino pa po? Wala na? Ang Ba't ang tahimik nila. Sabi mga pinagpala, sabi ni Lord, huwag kayong mahiyang ipagsigawan ang mga pagpapala na ating nare-receive araw-araw. Kaya mag-share na po kayo. May time pa tayo. Hello, may tao po ba? Wala na talaga? Next week na lang? Huwag kayong Pass mo mahiya, na mga ngayon. kapatid. O sige na, wag na tayong mamili, Sister Chris. Next week yan sila. Amen? So, Sis, lahat po ito. ay... Meron? Ano?
Natatakot siya, sister. Okay. So, ready na po ba ang lahat magpuri sa ating Diyos? Ang lahat po ay tumayo na. Palakpak ang mga kamay sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. At ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagkikinig ng mabuting balita ng ating Diyos at ang gagamitin, daluyan ng kanyang mga salita ay walang iba kundi si Brother Edgar Relasio at sa pagpupurit pananambahan ng El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong at sa pambungad na panalangin ng ating sister, Salsa. Sister Celsa. Praise the Lord, praise Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos at dakila, Diyos na mga makapangyarihan sa lahat. Diyos na may likha ng langit at ng lupa, Diyos ng pinagbuhatan ng aming buhay at ng aming kinabubuhay. Muli po, Ama, sa mga oras na ito, kami po ay nagpapasalamat na dinala mo po ang aming mga paa upang ikaw ay aming pupurihin, sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Ama, maraming salamat po. Kaya po, Panginoon, narito po kaming lahat. Lumalapit sa iyo ng may kababaang loob. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Linisin mo po kami, Panginoon, mula ulo hanggang tanampakan. Nang kami po, Panginoon, ay karapat-dapat na magpuri at sumamba sa iyo. Lord, maraming salamat sa grasya ng kapatawaran na ikinagawa mo pa sa amin. Kung kaya po, Ama, patuloy ko po sa iyong idinudulog ang iyong banal na gawain sa buong maghapon. Ang mga choir, ang kanang mga awiting inahanda para sa iyo, Lord. I-bless mo po, Panginoon, ang kanilang mga tinig, na sa pamamagitan po ng kanilang pag-awit ay madama namin ang iyong presensya. Ganon din po, Ama, ang instrumentalize na ginagamit sa pagpupuri. Patuloy mo po, Panginoong patnubayan na nawa po, Panginoon, wala pong makagambala. Lord, patuloy ko po sa iyo, Amang dinulog, ang maghayag na iyong banal na silta, na si Brother Edgar Relasio, Panginoon. Samahan mo po siya at gabayan na mayahayag boldly and mightily ang iyong mga salita. Na amin pong maunawaan at amin pong maisabuhay sa araw-araw, Panginoon. Dahil, Lord, ang iyong salita, laman po, Panginoon, ang aming kalakasan. Wala po kami, Panginoong, magagawa kung kami po ay hiwalay sa iyo. Lord, patuloy ko po sa iyong nilapit ang apat na sulok na lugar na ito. Nawa po, Panginoon, sa aming pakikinig, na wala po, Panginoon, makagambala sa aming pakikinig na iyong banal na salita. Ito po ang mga aming samot dalangin sa pangalan po ng bugtong na anak na si Jesus, na siyang nagahari noon, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Hallelujah. Let us raise up our hands. Let us worship the Holy Spirit in this place. Hallelujah. Oh, hallelujah. We welcome you. We invite your presence in this place, oh God. Hallelujah. Come in this place, Holy Spirit. We invite your presence in this place. Hallelujah. Oh, we welcome you in your voice. We welcome you in this place. Hallelujah. Come, Holy Spirit. Fill our hearts.
yourself, do anything you want from me. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus, come. Come into our lives. Let us say again, you mean everything to us. Come, Lord Jesus, come. Accept the word we bring to you. You are welcome here with us. Come, Lord Jesus. We invite your presence. You're welcome here with us. Settling among us. Finding us your rest. Make yourself at home to us, you please. Help yourself to anything you want from me. Come, Lord Jesus, come. Come into our lives. Let us say again, you mean everything to us. Come, Lord Jesus, come. Accept the word we bring to you. You are welcome here with us. Come, Lord Jesus, hallelujah. Come, Lord Jesus, come. Come into our lives. Let us say again, you mean everything to us. Come, Lord Jesus, come. Accept the word we bring to you. You are welcome here with us. You are welcome here with us. You are welcome here with us. Amen! Hallelujah! Malakas na papuri! Sa ating Diyos! Praise the Lord! Amen! Hallelujah! Ang lahat po'y sumayaw sa ating Diyos. Amen! Sa oras na ito, ibigay natin ang the best na papuri sa ating Diyos. Amen! Hallelujah! Hello, dancers! Amen. Hallelujah! Praise the Lord! Woo! Hallelujah! Ikaw noon, hanggang ngayon, Panginoon, hindi ka nagbabago. Amen. Here we go. Ikaw noon, Hanggang ngayon, ang dakilang Panginoon. Labis akong nagagalak na sambahin ka aming Diyos. Mga nagihirang mong gawa, labis akong napamangha. Kaya naman sa puso ko ay mapupuri, mapuri para sa nag-iisang Hallelujah! Halle, 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 hallelujah! Tayo na! Buong galak ang ating Diyos ay purihin. Siya'y hanugan ng palakpak at ng awiting makalangit. Buong galak nasasayaw bilang handog na papuri. Buong lakas nasisigaw ang luwalhati sa hari. Tayo na, buong galak ang ating Diyos ay purihin. Siya'y hatugan ng palakpak at ng awiting makalangit. Buong galak nasasayaw
magsisigaw, magluwalhati sa hari. Amen! Sumayaw lahat! Glory to God! Cha-cha! Hallelujah! Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Hallelujah! Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Amen! Parang nabitin kayo. Parang nabitin talaga sila. Amen. Patuloy tayong magpuri sa ating Diyos. Bawi tayo next week. Amen. Hallelujah. Tunay napakasarap magpuri sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. Ang sabi po sa kanyang salita, sa Lamentation 3, verse 22 to 23, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Amen. Hallelujah. Tunay napakabuti ng ating Diyos. Amen. Patuloy nating isuko ang ating mga sarili sa ating Diyos. Patuloy tayong magpuri, ibigay ang ating mga puso, ang ating buhay sa ating Panginoon, pagkatunay na sa Kanya lamang ang ating buhay at wala tayong magagawa kung wala sa atin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. You are the King of Kings, O Lord. You are God. Hallelujah. Oh, we praise you. We glorify your name, O God. Tanggapin mo, O Diyos, ang mga papuri nito. Ito'y inialay lamang namin para sa iyo, Panginoon. Pagkatunay lamang, O Diyos, na ikay aming sasambahin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Sa kabila ng mga pagkukulang, patuloy mo kaming iniibig, Panginoon. Patuloy ng iyong mga biyaya ay hindi nawawala para sa amin, Panginoon. Patuloy mo yung binibigay, O Diyos. Hallelujah. Kaya Lord, sinusuko namin ang mga sarili sa oras na ito. Ikaw lamang aming sasambahin habang kami nabubuhay, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Praise you, Lord. We thank you, Jesus. Hallelujah. I come to you with contrite heart. My life I bring a sacrifice.
Thank you, Lord. To God be the glory. And now let us sing, Bless the Lord. Thank the Lord. And now let us sing,
Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, dakilang El Shaddai, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na nagkaloob sa amin ng buktong niyang anak na si Jesucristo na nag-aalay ng kanyang buhay para sa aming katubusan at kaligtasan. Salamat, Panginoong Hesus, sa pagmamahal mo po sa amin. Salamat sa buhay mong inialay para sa aming kaligtasan. Ama naming nasa langit, sa pamamagitan ng buktong mong anak na si Jesucristo na nag-alay ng kanyang buhay para sa amin, kaming dating malayo sa iyo ay nailapit niya sa iyong kalinga. Kaming dating nasa kadiliman ay dinala niya sa iyong liwanag. Dumadalangin kami ngayon, Ama, patuloy mo po kaming tanglawan ng iyong liwanag. Ang salita mo na nagbibigay liwanag po sa amin, salita amang patuloy po na ihatid sa puso po namin at patuloy kaming bigyan ng pangunawa na ang mga salita mo na ito, Diyos, lubos naming maunawaan at ang paghahari mo sa buhay namin ay lubos po naming kamtan, O Diyos. Sa aming paglapit sa trono ng iyong biyay at habag, Ama naming nasa langit, kami po'y inyong kahabagan. Ipagkaloob mo nawa ang pangangailangan, ipagkaloob mo nawa ang kahilingan ng bawat isang naririto ngayon sa iyong banal na harapan, tulad ng pagkakaloob mo sa amin ng buktong mong anak na si Jesucristo para sa aming kaligtasan. Inaangkin namin, dakilang Diyos, ang katugunan mo, O Diyos, sa aming mga dalangin at patuloy kami sa dakong ito, samahan at lukuban ng iyong kapangyarihan sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon na diriwan sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, lingan ay iwas na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo
Purihin natin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Mateo, Kabanata ay 8, simula mga talata 28 hanggang sa susunod na mga talata. Nang dumating si Jesus sa ibayon sa lupain ng mga Gadarino, sinalubong siya ng 2 lalaking galing sa libingan. Sila'y inaalihan ng mga demonyo at napakababangis, kaya't walang mangahas dumaan doon. Pagdakay sumigaw sila, "Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami ng hindi pa panahon?" Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng baboy na nanginginain, at namanhik sa kanya ang mga demonyo. "Kung kami palalayasin mo, bayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon." Sinabi ni Jesus, "Sumayo kayo." Kaya't lumabas sila sa 2 lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibat ng takbo patungo sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Patakbong umuwi ng bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan at pagdating doon ay ipinamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inaalihan ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papurihan po natin ang Diyos. Sa Kanya ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanpaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Kamusta na po kayo? Glory to God. Lahat ng matagumpay pwede nang maupo. Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Sabihin mo sa katabi mo, sister, pinagpala ang araw ko ngayon dahil nakita kita. Amen? Yan ang biyaya ng Diyos sa bawat isa po sa atin, ang patuloy tayo magbigay ng kalakasan sa isa't isa. Amen? At salamat sa ating Panginoong Hesus na dumating na naman ang araw na ito ng Martes po para po ang lahat ng grupo ng Tuesday Group ay muli na naman magsama-sama upang patuloy na magpalakasan sa isa't isa at sama-samang parangalan ang ating Diyos na buhay. Amen. Minsan mga kapatid, may sinasabi po tayo na salita na kung saan ay sabi po natin, salita na pera na naging bato pa. Nakakarinig kayo ng salitang ganon? Yung salitang pera na nagiging bato pa. Di po ba? Pero mas maganda kung yung bato naging pera. Di po ba? Ayan, kapatid sa ating Panginoon sa Kristo. Pero dito sa gospel po natin, tanawin po natin dito mga kapatid na kung saan ang biyaya na dumating ng oras na yan sa lugar na yon ay kung paano nasayang at nabaliwala sa buhay ng mga tao. Tanawin po natin dito yung isang pangungusap na alin ba sa Ebanghelyo na to, tanawin natin, alin kaya dito yung tunay na pagpapala na nagiging bato? Si Jesus na matapos magpalayas ng mga demonyo ay pinalayas din. O ang mga baboy na nahulog sa bangin at namatay. Na kung saan ay isang hanap buhay, isang tawag po nito ay maaring pinagkakakitaan sa lugar na yon
pero tila bagay nalugi dahil lahat ng alagang kawan ay namatay. Amen? Na tila bagay pera na sana yon, namatay pa. Di po ba? Pero dito naman po, matatanaw din natin na biyaya din naman ang Panginoong Hesus sa lugar po na yon, na matapos magpalayas ang Panginoong Hesus ng mga demonyo, siya din naman ay pinalayas. Para bagang pinagtabuyang pagpapala. Amen? Na alam natin na saan man pumaroon ang ating Panginoong Kristo ayon sa aklat ng mga gawa, Kabanata 10 at talata 38, ang sabi po riyan, si Jesus ay hinirang ng Diyos, kinasihan ng kanyang banal na Espiritu, bilang tanda ng pagkahirang po ng Diyos, na saan man pumaroon ang ating Panginoong Kristo, siya ay gumagawa ng kabutihan. Amen? Kaya isang pagpapala ang pagdating ng Panginoong Hesus sa lugar na kanyang kinaroroonan nung sila po ay tumawid buhat sa ibayo nung sandali pong iyan. Anong mayroon sa lugar na pinuntahan ng ating Panginoong Hesukristo? Nung narating ng Panginoong Hesus na lugar, anong mayroon po doon? Ang sabi po, sa lugar na yon ay may mga demonyo. May mga tao na kung saan ay pinaghaharian ng demonyo nung sandali na yan, at ang sabi ang mga tao na to ay napakabangis. Amen? Kaya kinakatakutan yung mga taong ito sa lugar pong ayon. Ibig sabihin, yung lugar na pinuntahan ng Panginoong Hesukristo ay lugar na pinaghaharian ng demonyo. Amen. At ang ating Panginoong Hesus, ang sabi po sa unang sulat ni San Juan, Kabanata 1, talata 3, kabanata po sa unang sulat ni San Juan, Kabanata 3, talata po ay 8, ang sabi po roon ay, naparito ang ating Panginoong Hesukristo para wasakin ang lahat ng gawa ng dyablo sa buhay ng tao. Amen. May layunin ang Panginoong Hesus sa kanyang pagpunta po sa lugar po na yan. Subalit sa pagdating ng Panginoong Hesus sa lugar pong iyon, sino ang sumalubong sa Panginoong Hesus? Ang sumalubong sa Panginoong Hesus ay ang mga demonyo. Amen. Sinalubong siya ng mga demonyo, at ang mga demonyo pong ito ay meron po silang pahayag ng oras na yan. Meron po silang sinasabi, at ang kanilang sinasabi ay ang tungkol sa ating Panginoong Hesukristo, na ang ating Panginoong Hesukristo nung sandali na yan ay tinatawag nilang anak ng Diyos. Sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 5, sinalubong siya ng mga demonyong ito, at ang sabi po, sila'y nagpatira pa at sumisigaw sila na ikaw, ipinapahayag nila na si Jesus ang anak ng kataas-taasang Diyos. Amen? Kataas-taasang Diyos. Kinikilala nila na si Jesus ay Diyos. Kinikilala ng mga demonyong ito ang kahigitan ni Jesus sa kanila. Amen? Na sila mismo kinikilala nila na mayroong mas mahigit na makapangyarihan sa kanila at walang iba kundi ang Diyos, at ito din po ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ganun po nila sinalubong ang ating Jesucristo at kinikilala nung sandali na yan na naririnig ng mga tao doon sa paligid na yon, naririnig ng mga na nangangalaga ng baboy, na makawan po na yon, ang pahayag na to kung paano kinikilala ng mga demonyo ang ating Panginoong Jesucristo. Na ang sabi nga ni Santiago sa kanyang sulat, sa aklat ni Santiago, Kabanata 2, at talata po ay 11, sinasabi ni Santiago, ikaw ba'y nananampalataya sa Diyos? Ang sabi po, mabuti po yan kung tayo may pananampalataya po sa Diyos. Subalit ang sabi niya, maging ang mga demonyo ay nananampalataya din. Amen? At nangangatal pa sila pag humarap sa ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Glory to God. Hallelujah. Pangalawa po dyan, mga kapatid, ito yung kanila pang ipinapahayag. Ang pahayag ng demonyo po riyan, ang sabi niya, naparito ka ba para pahirapan kami ng hindi pa oras, na wala pa sa panahon? Amen? Alam ng mga demonyo pong ito kung ano ang kanilang magiging kahihinatnan pagdating ng panahon.
kung ano po yung kanila, kung ano po yung kaparusahan na kung saan ay nararapat sa kanila pagdating ng panahon na ang sabi po nila, pahihirapan mo na ba kami? Parurusahan mo na ba kami nang wala pa sa panahon? Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. May sinabi po dito sa Ebanghelyo po ni San Mateo, kabanata po ay 5, 25 talata 41, ang sabi po, at sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa, kayo'y pasaapoy na di mamamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Ang sabi po diyan, ito po yung talinhaga doon sa araw ng paghuhukom na sinabi po yung mga sa kanan, papasok sa kaharian ng Diyos, yung sa kaliwa ay itatapon sa apoy na hindi mamamatay na kung saan ay inihanda sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Alam po ng dyablo po, alam ng mga demonyo pong ito na may lugar pagdating ng panahon para sa kanila na magiging lugar na tinatawag kaparusahan para po sa kanila. Subalit alam natin na kumikilos ang demonyo sa daigdig po na ito para maghanap ng damay. Amen? Para maghanap ng damay doon sa kaparusahan na nakalaan po sa kanila. Kaya lahat ng inaalihan ng demonyo ay damay. Amen. Di po ba? Lahat ng inaalihan, pinaghaharian ng demonyo ay nais niyang makasama doon pagdating ng panahon sa lugar na kung saan kaparusahan na nakalaan po para sa kanila. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Alam po nila yan, kaya sabi po nila, ay naparito ka na ba para yung kaparusahan na yan na nakalaan sa amin ay igawad mo na sa amin. Subalit mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, ang tanging ginawa lang ng Panginoon nung sandali na yan ay palayasin lang sila sa mga taong kanilang inaalihan. Amen? Pinalayas lamang ng Panginoong Hesus ang mga taong ang demonyong ito doon sa mga taong inaalihan ng masamang espiritu. Pero makita natin dito sa Ebanghelyong ito, ang mga demonyo po ay nakiusap sa Panginoong Hesus. Amen. Ang sabi po na manhik ang mga demonyong ito sa ating Panginoong Jesucristo na kung palalayasin sila ng Panginoong Hesus, ang sabi po ng mga demonyo, payagan na lang sila na lumipat sa baboy. Amen? Ang sabi po, kumato ka at ikaw ay pagbubuksan. Kumanap ka at ikaw ay makakasumpong. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Amen. Nakiusap ang mga demonyo sa ating Panginoong Jesucristo na ang sabi ng mga demonyong ito, kung kami palalayasin mo, ay payagan mo na lang kami na lumipat kami sa mga baboy. Pinayagan sila ng Panginoon. Amen. Kung sila nga pinayagan at pinakinggan ni Lord, ikaw pa kaya? Amen. Na ang sabi ng Panginoong Hesus, kumato ka lang, pagbubuksan kita ng pinto. Amen. Hanapin mo lang ako, tiyak masusumpungan mo ako, makikita mo ako. Humingi ka, ang sabi ng Panginoong Hesus, humingi ka, tinitiyak ko sa iyo, bibigyan kita. Amen. Ipagkakaloob ko. Kung ang mga demonyo na ito nung oras po na yan ay namanhik sa ating Panginoong Kristo, pinakinggan sila ng ating Panginoong Hesus, pinagbigyan yung kanilang kahilingan, ikaw pa kaya ngayon? Amen. Yung kahilingan mo pa kaya ngayon ang ipagkakait sa iyo ng ating Panginoong Jesucristo na kung saan inialay niya ang buhay niya para sa iyo. Kung inialay ni Kristo ang kanyang buhay para po sa atin, pag-aalinlanganan mo pa kaya, mga kapatid, sa mga sandali po na ito, yung kabutihan pwedeng gawin sa iyo ng ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng pagkakaloob niya ng ating kahilingan ngayon. Amen?
purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas, sige po, bigay niyo po yung mainam na palakpak para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Yan po yung pangako ng ating Panginoong Jesucristo na alam po natin, nung ang ating Panginoong Jesucristo ay ipinako po sa krus, yung kabutihan ng Diyos hindi po natigil doon lang. Amen? Hindi sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, nung siya ipako po sa krus, pagpapadama ng kanyang pagmamahal po sa atin at nung muli mabuhay ang ating Panginoong Kristo, hindi sinabi ng ating Panginoong Kristo, ngayon ligtas na kayo. Amen. Pinatawad ko na kayo sa inyong kasalanan, bahala na kayo. Diba? Pero ang sabi ng ating Panginoong Kristo, matapos po siyang ialay ang kanyang buhay para po sa ating kaligtasan, nung muling mabuhay ang ating Panginoong Kristo, ang sabi niya, anumang hilingin ninyo sa pangalan ko, ibibigay ko sa inyo. Purihin po natin ang Panginoong Hesus, palatandaan na hindi natapos lang sa pagkapako sa krus ang kabutihan gusto niya sa bawat isa po sa atin. Hindi niya lang inilaan ang kamay niya para ipako sa krus para sa ating kaligtasan, kundi anumang oras na tayo lalapit sa Kanya at hihingi sa Kanya, kung ang mga demonyong ito ay pinagbigyan ng Panginoong Hesus, ang sabi ng Panginoong Hesus, anumang hilingin ninyo sa pangalan ko, patuloy kong ibibigay sa inyo. Purihin po natin ang buhay at makapangyarihan Diyos. Ito po yung ating Panginoong Jesucristo na lagi po nating tingnan. Maraming taong nawawalan ng pag-asa, maraming tao sa gitna ng mga problema, hindi alam kung ano ang tamang gawin, mga kapatid. Isa lang ang tamang gawin na dapat nang gawin ng tao, lumapit lang kay Kristo. Tumawag lang sa ating Panginoong Jesus, mga kapatid, ang kailangan lang gawin ng bawat tao. Ang magpakababa lang tayo sa harapan ng Panginoong Hesus, tulad ng kanyang sinasabi at ipinapangako po sa aklat ng Hebreo, huwag kayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Amen. At doon kakamtan nyo ang habag sa panahon na kailangan natin ito. Dito sinasabi ng Hebreo, kukulangin ka lang ng pangangailangan mo kapag hindi ka lumapit kay Kristo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Hallelujah. May ginawa dito po ang ating Panginoong Jesus sa lugar po na yon. Subalit, ano ang nakita ng mga tao? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Huling-huli, ano? Ayan. Ano po dito, mga kapatid, ang nakita ng mga tao sa lugar po na yon? Dito po ay ang mga tao nung sandali na yan, may ginawa ang Panginoong Jesus. May ginawa ang Panginoong Jesucristo na ito yung ginawa po ng ating Panginoong Jesus na mabuti. Ang mabuting ginawa ng Panginoong Jesus ay pinalaya niya yung dalawang lalaki nung sandali na yan sa pagkaalipin ng masamang espiritu. Amen? Pinalaya niya sa paghahari ng demonyo yung dalawang lalaki po na yun na kung saan ay perwisyo sa lugar nila, ang babangis. Di po ba? Kinakatakutan ng oras na yan doon sa dako sa lugar na kinaruroonan po nila. Yun po yung mabuting ginawa ng Panginoong Hesus. Yung masama, may masama ba? Yeah, may masama kaya. Ang sabi po dito, yung isa po dyan ay yung mga baboy ay namatay dahil po yung mga masamang espiritu ay lumipat doon sa mga baboy. Amen. Sa mga baboy. Ano ang nakita ng mga tao sa lugar pong iyon? Yung mabuti ba na nangyari sa dalawang tao o yung nangyari sa mga baboy? Ayan. Ang nakita ng mga tao nung oras po na yan ay hindi po yung mabuting ginawa ni Kristo doon sa dalawang tao. Hindi po yun ang kanilang nakita. Ang kanilang nakita nung oras na yan ay nangyari doon sa mga baboy. Yun ang kanilang nakikita, hindi yung mabuti, kundi yung masama na nangyari doon sa mga baboy ang nakita po ng mga tao nung oras po na yan. Bakit mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, bakit yun ang kanilang nakita? Pakinggan natin, ha?
Kaya yun ang kanilang nakita. Kasi nung mamatay yung mga baboy, yung espiritu, yung masamang espiritu na nandoon sa mga baboy na sumanib sa mga taong ito. Amen. Ang sabi po ng Panginoong Hesus, tumingin man sila ng tumingin, wala silang makikita. Ibig sabihin, anumang kabutihang gawin ng Panginoong Hesukristo, hindi nila makikita. Amen. Dahil ang sabi sa pangalawang sulat po, dito po ni Pablo sa mga taga-Korinto, sa pangalawang sulat ni Pablo, sinasabi po riyan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ang kanilang mga mata. Amen. Binulag. Ang sabi po, hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Purihin po natin ang ating Kristo. Dahil sumanib po sa kanila ito, hindi po yun ang kanilang nakikita, kundi ang kanilang nakikita ay yung masama nung sandali na yan na nangyari sa mga baboy at hindi yung mabuti na nangyari doon sa dalawang taong pinalaya ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Pinalaya sila ng Panginoon, pinalaya sila ng Panginoong Hesus. Pero kita niyo po, paano binalikan ng demonyo ang Panginoong Hesukristo? Una, sinalubong sila ng mga demonyo. Sinamba ang ating Panginoong Hesus, nagpatira pa, kinilalang anak ng Diyos. Amen? Pero nung weltahan ng demonyo ang Panginoong Hesukristo, anong ginawa ng demonyo? Ginamit niya yung mga tao para palayasin ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Pinalayas mo kami, lugar namin to. Ikaw ang palalayasin namin. Amen? At sa pamamagitan po nung sandali na yan ng mga taong inaalihan ng masamang espiritu, makikita po natin na ang ating Panginoong Kristo ay pinalalaya sa lugar pong iyan. Paano sinalubong? Pakinggan po natin. Ang sabi sa ating binasa, ang ating Panginoong Hesukristo sa talata 34, kaya lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Upang salubungin si Jesus. Buong bayan. Amen. Yung inaalihan ng masamang espiritu, dalawang tao. Ang pinalayas ng ating Panginoong Hesukristo, na kung saan pinalaya niya na inaalihan ng masamang espiritu ay dalawang tao. Dito ngayon, ang sumalubong sa Panginoong Hesus, buong bayan. Amen. Ano ang sinasabi ng buong bayan ito sa Panginoong Hesukristo? Ang sabi ng buong bayan ay ganito, pagkakita sa Kanya, pinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lugar. Sino yung namamanhik sa Panginoong Hesukristong lumaya sa kanilang lugar? Buong bayan. Buong bayan ang pinaghaharian ng masamang espiritu. Amen. Buong bayan po yan, mga kapatid. Ang Panginoong Hesus, sinalubong ng mga demonyo at kung saan, nung salubungin, kinikilala nila si Jesus, anak ng Diyos. Amen. Pero nung salubungin si Kristo ng bayang ito, sinalubong nila hindi para tanggapin bilang anak ng Diyos, hindi tanggapin para kilanling Diyos sa buhay nila, kundi sinalubong para palayasin na huwag makapasok sa kanilang bayan. Amen. Glory to God. Hallelujah. Makikita po natin ng sandali pong iyan, kaya nila pinalayas ang ating Panginoong Hesukristo
Kasi kapag ang demonyo nagahari sa iyo, isa lang ipapakita sa iyo ng demonyo ay kung ano yung maaring mawawala sa iyo kapag kinilala mo si Kristo. Amen. Sabi siguro ng demonyo, kapag pinayagan nyo yan dito, pumasok sa bahay nyo, kapag pinayagan nyo yan si Kristo pumasok dito sa bayan nyo, lahat ng kabuhayan nyo malulugi. Amen. Lahat ng negosyo nyo rito, lahat ng pinagkakakitaan nyo dito, malulugi. Lahat iyan, mawawala iyan. Diba? Eh kung ikaw taga roon, papayag ka bang mawalan ka ng hanap buhay? Papayag ka bang mawalan yung mga negosyo mo? Diba? Tulad nung baboy na, tumakawan ng baboy na yon, na kung saan, para sa may-ari, malaking kalugihan po yon. Nung mamatay lahat po yon, mapatid sa ating Penso Kristo. Kaya nung sandali na yan, para sa kanila, nung oras na yan, ay hindi baling mawala si Kristo sa lugar nila, wag lang yung kanilang mga pinagkakakitaan. Amen. Andiyan pa ba kayo? Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Diyan minsan makikita po natin na yung mga tao sa lugar po na iyan, mga kapatid sa ating Penso Kristo, hindi bali nung oras na yan ay palayasin ang Panginoong Hesus, wag lang mawala ang kanilang kabuhayan. Amen. Pangalawa, makikita po natin, ang oras po na yan ay hindi bali ang buhay ng tao ang masira, wag lang yung kanilang kabuhayan. Amen. Wag lang yung kanilang kabuhayan. Okay lang sa kanila may makitang inaalihan ng demonyo. Yung inaalihan ng demonyo, dalawa po yun, ang sabi po, napakababangis po nila. Amen? Kaya walang nangangahas dumaan sa lugar na iyon kung saan yung dalawang inaalihan ng masamang espiritu kasi napakakabangis po nila. Ngayon, kung buong bayan na ang pinaghaharian ng demonyo, ano kayang kabutihan ang iiral pa doon? Amen? Pero para sa kanila, hindi bali lumaganap ang kasamaan, wag lang mawalan ng kita. Amen. Kapag lumalaganap ang kasamaan, ibig sabihin, hindi bali magkasira-sira ang buhay ng tao, sa lugar na yan, wag lang ang kita. Andiyan pa ba kayo? Purihin po natin ang ating Penso Kristo. Hallelujah, hallelujah. Hindi baling maghari sa lugar na yan ang demonyo, mga kapatid, sa dako pong iyan. Wag lang yung mga bagay ang mawala sa buhay po nila, ang mahalagang bagay na kailangan nila. Si Jesucristo dumating sa lugar na iyan. Amen. Pinagtabuyan ang ating Panginoong Hesus, pinaalis ang Panginoong Jesucristo ng mga tao po sa lugar na iyan. Ano yung kanilang pinagtatabuyan? Ang pinagtatabuyan nila, ang paghahari ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos na dumating sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sa lugar pong iyan ang tinatanggihan ng mga tao sa lugar na iyon. Amen. Dumating ang Panginoon sa lugar na kung saan pinaghaharian ng demonyo para ang paghahari po ng Diyos dalhin sa buhay ng mga tao pong iyan upang ang mga taong ito ay malayo sa kapahamakan. Subalit mas pinili nila na maghari sa lugar nila ang demonyo kaysa maghari ang ating Diyos. Pangalawa, dala-dala ni Kristo ang tunay na kaligtasan. Sa silong ng langit, walang ibang pangalan, ibinigay po ang Diyos para sa kaligtasan ng lahat ng tao, kundi ang pangalan ng ating Panginoong
Hesu Kristo. Ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Minsan nung nagpapalayas ang Panginoong Hesus ng masamang espiritu, ang sabi ng mga tao sa ating Panginoong Kristo, kaya nagpapalayas iyan ng masamang espiritu kasi kinakasihan siya ni Beelzebul o ng prinsipe ng mga demonyo. Amen? Yung kabutihan na ginagawa ng Panginoong Hesus, tila bagay tinuturing nila nung sandali na yan, gawa ng demonyo ng oras pong iyan. Kaya sabi nila, kaya nagagawa niya iyan kasi kinakasihan siya ng prinsipe ng mga demonyo. Ang paghahari ng Diyos ay ayaw nilang kilanlin. Pangalawa, yung kaligtasan dala-dala ni Kristo sa lugar na yan, ayaw nilang kilanlin. Amen. Tinatanggihan po nila yung buhay na gusto ni Kristong ibigay, na ang buhay na kung saan ang sino mang kumilala sa bugtong na anak ng ating Diyos, ang ating Panginoong Kristo, ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Amen. Yung mga biyayang iyon dala-dala ng Panginoong Hesus sa lugar na yan, ay ang kanilang tinanggihan, ang kanilang inaayawan. Minsan, tinaboy na ba natin si Kristo sa buhay natin? Naipagpalit na ba natin siya sa maaring kikitain natin sa isang pamamaraan na hindi tama? Kung mayroon tayo minsan hinahangad, nakikitain sa hindi tamang pamamaraan, tinataboy mo si Kristo sa buhay mo. Makamtan lang ang bagay na iyan. Amen. Nangyayari iyan minsan sa buhay natin, mga kapatid, sa Panginoong Kristo. Kung pinagtabuyan din nila ang Panginoong Hesus sa lugar niyan, minsan, kapag tayo nagmiti na kung saan ay makamta ng anumang pagpapala sa buhay natin na hindi po sa tamang pamamaraan, amen, na hindi ayon sa panuntunan ng ating Panginoong Kristo, tila baga ang Panginoong Hesus, pinagtatabuyan natin sa buhay natin para lang makamtan ang mga bagay na iyan. Amen. Huwag mo siya ipagpalit sa mga bagay na iyan. Amen. Pahalagahan natin ang tunay na kaligtasan na nais ni Kristo sa bawat isa po sa atin. Kung ang mga demonyo pinagbigyan ng Panginoong Hesus, ikaw pa kaya? Amen. Isa lang ang sabi ng Lord. Pag sumikapan mo lang na ikaw pagharian ng Diyos, mamuhay ayon lang sa kanyang kalooban, araw-araw idaragdag niya sa iyo ang iyong pangangailangan. Hindi ka lilimutin ng ating Panginoong Kristo. Araw-araw alalahanin ka ng ating Panginoong Hesus. Huwag mo siyang itakwil. Amen. Siya ang biyaya para sa ating mga mahal sa buhay. Siya ang tunay na biyaya para po sa ating mga mahal sa buhay, na kinakailangan ang Kristo pong ito madala po natin sa ating mga tahanan. Amen. Kung siya'y pinagtabuyan sa lugar na yan, sikapin natin na ang Kristo po nito ang siya natin madala sa ating mga mahal sa buhay. Amen. Sa puso ng bawat tao, mga kapatid, na nais ng Panginoong Kristo makalaya sa anumang gawa ng demonyo at mapuno ng mga pagpapala na pangako ng Diyos ang ating buhay. Amen. Hindi tayo tinawag ng Diyos sa gawain po na ito para pabayaan. Tinawag tayo ng Diyos sa gawain po nito, mga kapatid, para na kung saan sa pamamagitan ng gawain nito, makamtan natin ang paghahari ng Diyos at patuloy po natin maranasan ang tunay na pagmamahal sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Panginoong Jesucristo, naririto po kami ngayon, patuloy lumalapit sa trono ng iyong biyaya at habag. Dumating ka sa isang lugar, Panginoong Jesus, na ang nagahari o Diyos ay masamang espiritu.
Dumating ka sa dakong iyon para ang paghahari ng Diyos ay dalhin sa mga tao pong iyon. Subalit tinanggihan nila, Panginoong Hesus. Tinanggihan nila dahil lang sa mga bagay na ayaw nilang mawala sa buhay po nila. Panginoong Hesukristo, narito kami ngayon sa iyong banal na harapan. Ikaw ang aming kinikilalang tunay na kayamanan sa buhay po namin. Walang hihigit sa iyo sa buhay namin, Panginoong Hesus. Wala nang pinakadakilang kayamanan dumating sa buhay namin, kundi ang makilala ka namin na aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Kaligtasan na hindi kayang ibigay sa amin ng sino paman. Kaligtasan na hindi namin makakamtan sa anumang bagay meron kami, Panginoong Hesus. Di tanging kaligtasan sa iyo lang namin nasumpungan, sa iyo lang namin nakamtan, Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesus, naririto kami ngayon sa iyong banal na harapan. Patuloy naming pinagbubuksan ka ng pintuan ng aming puso. At patuloy na aanyayahan sa buhay po namin, ikaw ang maghari sa amin, Panginoong Hesus. Ikaw ang maghari po sa amin. Huwag mo kaming iwan, Panginoong Hesus. Huwag mo kaming pababayaan. Sa kamay mo may tiyak kami na kaligtasan. Sa kamay mo may kasiguraduhan kami, Panginoong Hesukristo. Na sa kamay mo, Diyos, ang anumang aming kailangan araw-araw, Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesus, maghari ka po sa amin. Maghari ka, Panginoong Hesus. Patuloy niyong kausapin ang ating Panginoong Hesukristo. Lord, kung pinagtabuyan ka sa lugar na iyon, sa mga sandaling ito, Panginoong Hesus, inaanyayahan ka namin sa puso po namin. Inaanyayahan ka namin, O Diyos, na maghari ka sa buhay namin. Upang maging ganap ang kalooban mo sa buhay na hiram sa'yo. Maghari ka, O Diyos, sa aking puso. Laman ng puso ko'y baguhin mo upang maging ganap ang kalooban mo sa buhay na hiram sa'yo. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus, ang puso ko't kaluluwa ay alay sa'yo. Sa pag-ibig mo't biyaya ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Maghari ka, O Diyos, sa aking buhay. Takbo ng isip ko'y baguhin mo upang maging ganap ang kalooban mo sa buhay na hiram sa'yo. Maghari ka, O Diyos, sa aking puso. Laman ng puso ko'y baguhin mo upang maging ganap ang kalooban mo sa buhay na hiram sa'yo. Maghari ka, O Diyos,
Maghari ka, Jesus, ang puso ko't kaluluwa ay alay sa'yo. Sa pag-ibig mo't biyaya ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus, ang puso ko't kaluluwa ay alay sa'yo. Sa pag-ibig mo't biyaya ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyo. Dalangin po namin, patawarin mo kami sa aming nagawang pagkakasala. Anumang pagkakasalang nagawa ng aming buong sambahayan, Panginoong Hesus, patawarin mo po kami, Panginoong Hesus. Anumang naging pagkukulang ng aming buong pamilya, O Diyos, patawarin mo kami, Panginoong Hesukristo. At sa banal mong dugo, Panginoong Hesus, hugasan po kami at ang aming mga mahal sa buhay, Panginoong Hesus. Hugasan mo kami, O Diyos, sa iyong banal na dugo, Panginoong Hesukristo, sa taglay po naming karumihan. Linisin mo kami ng aming buong mga pamilya, Panginoong Hesukristo. At tinihiling namin, Panginoong Hesus, maghari ka sa aming mga mahal sa buhay. Maghari ka sa amin, Panginoong Hesus. Maghari ka, O Diyos, sa aming asawa. Maghari ka sa aming mga anak. Maghari ka, Panginoong Hesukristo, sa aming mga magulang, sa aming mga kapatid, Panginoong Hesus. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, Lord, sa bawat isa, O Diyos, ng aming mga mahal sa buhay, Panginoong Hesus. Ikaw ang maghari, Panginoong Hesukristo. Ikaw ang inaanyayahan namin, Panginoong Hesus. Maghari sa puso po ng aming mga mahal sa buhay, Panginoong Hesukristo. Inihiling namin, Panginoong Hesus, patuloy mo kaming ilagay sa iyong kalinga, Panginoong Hesus. Hallelujah. Panandalian tayong manahimik at sa ating pananahimik, hingin niyo sa Diyos ang mga tao na nais niyo pong pagharian ng Diyos. Ilapit niyo sila sa ating Panginoong Hesukristo. Nais ng Diyos mapuno po ang ating tahanan ng mabubuting bagay. Mabuting magulang, mabuting asawa, mabuting mga anak, mabuting magkakapatid. Panginoong Hesus, maghari ka sa aming tahanan. Pawiin mo ang anumang galit, anumang hinanakit, anumang tampuhan, anumang samaan ng loob. Pawiin mo, Lord, sa aming tahanan, sa aming buong pamilya, Panginoong Hesukristo. At paghariin po, Diyos, ang pag-ibig mo, Diyos. Paghariin mo, Diyos, sa aming pamilya, sa aming mga mahal sa buhay, ang pag-ibig mo, Panginoong Hesukristo. Pag-ibig mo ang bumigki sa bawat isa po sa amin. Ang kapangyarihan ng iyong banal Espiritu at paghahari ang siyang bumuklod sa bawat isa po sa amin. Nang aming mga dalangin sa aming tahanan, O Diyos, ay patuloy makarating sa iyo. Ang aming mga dalangin ay kalugdan mo, O Diyos, at patuloy itong dumating sa buhay po namin. Salamat, Panginoong Hesukristo. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat. Tugunin mo ang aming dalangin na ikaw ang maghari sa aming mga mahal sa buhay, sa bawat isa po sa amin. Taas natin ang mga bagay na nais natin taas sa ating Panginoong Hesus.
Dakilang Ama naming nasa langit, ito ang kahilingan ng bawat isa ngayon na itinataas, Ama, sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Panatilihin po sa amin, Ama, at sa aming mga mahal sa buhay, ang biyaya ng magandang kalusugan araw-araw, ang kalakasan araw-araw, dakilang El Shaddai, at patuloy mo kaming baluti ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Hinihiling ko, dakilang Ama naming nasa langit, ang patuloy mo pong pagsasama sa iyong mga anak dito sa Hong Kong, dakilang Diyos naming nasa langit. Huwag mo silang iwan, huwag mo silang pababayaan. At dalangin namin, dakilang Diyos, buhat sa kayamanan mong hindi nauubos, ipagkaloob mong kahilingan na aming itinataas ngayon. Ang lahat na to'y amin na pong inaangkin at pinasasalamatan sa iyo, dakilang El Shaddai, sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Papurihan natin, pasalamatan ang ating Panginoong Hesukristo. Let us all give thanks with a grateful heart. Give thanks with a Atin pong dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka maatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan.
Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Deringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless us all. See you all next week and see you tomorrow.